Good morning po sa bawat isa po sa atin. Pwede po bang kalabitin niyo po muna yung katabi niyo, sabi niyo po sa kanya, good morning. Sabi mo po sa kanya, I'm glad you are here. Okay po. Tayo po ay nasa last Sunday na po, no? For the month of November. Next week ay December na. Malapit na ang Christmas. Merry Christmas. Okay po. Last Sunday po, shinare ko po yung ilang bagay about what grieves the Holy Spirit. Ano yung nakapagpapalungkot, ano yung nakasasakit sa damdamin ng Holy Spirit. Gusto ko pong remind ng bawat isa sa atin na ang Holy Spirit po ay Diyos. No? He is one of the triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We believe in Trinity, triune God in three persons. Ang Holy Spirit po ay Diyos, persona, ibig sabihin may pakiramdam, nagmamahal. Ang Holy Spirit ay nasasaktan, nagagalak, may sarili siyang damdamin, kaisipan. Ganun po ang Holy Spirit. Kung ang Diyos Ama, kung ano yung nature ng Diyos Ama, kung ano yung nature ni Jesus, yun din, parehong-pareho sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay Diyos. At nasasaktan ng Holy Spirit. Last Sunday po ay, of course, gusto natin na ang Holy Spirit matuwa, maggalak sa ating pong buhay. Dahil ang Holy Spirit po yung kasama po natin ngayon dito. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Jesus, nasa langit. Nakatungay na lang, nanonood na lang sa atin. Pero ang Holy Spirit, ang kasama natin dito sa mundo na to. Habang natutulog tayo, kasama natin siya. Habang tayo lumalakad, kumakain, no, kasama natin ang Holy Spirit ay everywhere, omnipresence, kahit nasaan naroon ang Holy Spirit. At isa pa, ang Holy Spirit ay indwelling, nasa loob din natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nagmamanifest din. Malakas na kumikilo sa buhay natin, gumagawa ng mga miracles, healings, no, marami siyang ginagawa sa ating pong buhay. Matindi yung manifestation niya sa ating pong buhay. Okay. Dahil siya'y Diyos, buhay siya. No, totoo ang Holy Spirit at gusto natin na bibigyan siya ng kaluguran sa ating buhay. At last Sunday po, tinalakay natin, nasasaktan din ang Holy Spirit. No, nalulungkot din siya. Sa papanong paraan. Number 1, lying and stealing grieves the Holy Spirit. Kapag tayo nagsisinungaling, kapag tayo ay kumukuha, nagnanakaw ng mga bagay na hindi sa atin, ang Holy Spirit ay nasasaktan, nalulungkot siya. Okay, pangalawa, wrong motives, pride, and bitterness grieves the Holy Spirit. Yung maling motibo, kasi basa niya ang puso natin eh. No? Kaya pag meron tayong maling motibo, kapag tayo merong pagmamataas sa buhay natin, pagmamayabang, pagkainggit, ang Holy Spirit ay nasasaktan at nalulungkot din. Okay, pangatlo, deceit and fraud grieves the Holy Spirit. Kapag tayo ay nanloloko, nasasaktan ng Holy Spirit. Kaya wag na wag po tayo manloloko. Okay, nasasaktan ang Holy Spirit, nalulungkot siya. Pang-apat, sexual immorality grieves the Holy Spirit. Kapag tayo nag-involve sa sexual immorality, sobrang nasasaktan ng Holy Spirit. Tayo po kasi ay templo ng Holy Spirit. Sa atin nananahan ng Holy Spirit. At kapag tayo ay nag-i-involve sa sexual immorality, dinudumihan natin yung ating katawan. Templo to ng Holy Spirit. Sobra siyang nasasaktan, sobra siyang nalulungkot. And lastly, drunkenness grieves the Holy Spirit. Katulad ng sinabi ko po, we are the temple of the Holy Spirit. Dapat ang pinapasok natin dito, sa ating katawan, yung makabubuti, hindi yung makasasama. Kaya yung paglalasing, nakakalungkot sa Holy Spirit yun, nakasasakit sa Holy Spirit. Yan po yung shinare ko po last Sunday. At ngayon pong umaga, it's about the relationship between the Lord Jesus and the Holy Spirit. Sabi nga po natin, the Lord Jesus and the Holy Spirit. Okay. Hindi na po ako magtatagal, ilang bagay po ito. Gusto ko po direktang pumunta rito. Ano ba ang relasyon ng dalawang ito? Ni Jesus, na ating sinasamba, ang ating tagapagligtas,
at ang Holy Spirit na nasa atin ngayon. Nung nabubuhay si Jesus, ano ang relasyon ni Jesus sa Holy Spirit? Ano ang ginagawa, naging role ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao? Dahil makapupulo tayo ng lessons na kung ano yung ginagawa ng Holy Spirit kay Jesus nung si Jesus ay nagkatawang tao, pwede rin mangyari sa atin, gawin ng Holy Spirit sa atin. Amen po ba? Ang goal natin, makita natin yung galaw ng Holy Spirit, yung kahalagahan ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus, at ma-relate natin sa ating buhay na ganun pala kahalagang Holy Spirit sa ating buhay. Na dapat ganun din ang kilos niya sa ating buhay, kung paano ang Holy Spirit yung kilos niya kay Jesus, yung galaw ng Holy Spirit kay Jesus. Okay. Number 1. Una po muna, the Holy Spirit descended upon Jesus before Jesus started His ministry. Bumaba ang banal na Espiritu kay Jesus sa anyong kalapate bago si Jesus ay nag-umpisa sa pagmiministeryo. Nag-umpisa sa pangangaral. Okay, Luke chapter 3 verse 21 to verse 23. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Sabi ng Diyos Ama kay Jesus, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Magtatatlongpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang magministeryo. Wow! Dito makikita natin, the Holy Spirit descended on Jesus in the form of a dove as a symbol of His sinless innocence and purity. Kalapate, yung anyong kalapate, yung bumabang Holy Spirit kay Jesus. Nagpapakita na si Jesus na binabaan ng Holy Spirit. Siya ay sinless, walang kasalanan, pure. No? Ganon ang katauhan ni Jesus nung siya'y binabaan ng Holy Spirit sa anyong kalapate. Si Jesus ay walang kasalanan, pure. No? Nagpapakita na si Jesus ay karapat-dapat na maging one-time sacrifice para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Sa lumang tipan po kasi, ang mga saserdote ron, laging nag-o-offer ng mga animals, ng mga dugo, para sa kapatawaran ng mga Israelita sa lumang tipan. Sa bagong tipan, nung dumating si Jesus, siya na yung kahuli-hulihang paghahandog ng dugo. Wala nang dapat na ihandog pang dugo ng mga hayop. Wala nang kailangan pang pataying mga hayop. Si Jesus bilang Lamb of God, biglang kordero ng Diyos, naghandog ng kanyang sarili, ng kanyang dugo, para sa ikatutubos ng lahat ng kasalanan ng tao. Yung dugo niya ay dalisay, walang kasalanan. Dalisay, kaya nga po sa lumang tipan, kapag sila maghahandog ng mga hayop, ang pinipili nila yung mga hayop na walang kapansanan. Yung pinakamagandang hayop, pinakamagandang tupa, pinakamalusog na tupa, walang sakit, walang karamdaman. Yun yung papatayin nila, iaalay sa altar. Yung dugo nun ay titigis para sa kapatawaran ng mga Israelita that time. Sa ating kapanahunan, hindi na hayop ang inialay, hindi dugo ng hayop, kundi si Jesus na mismo yung inialay, yung dugo niya mismo ang inialay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Walang kasalanan si Jesus, kaya yung dugo niya ay perfect sacrifice.
para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Bago siya mag-ministry, si Jesus, kinakailangan muna niyang hintayin na bumaba ang Holy Spirit sa Kanya. Napakahalaga pala yan sa ating buhay. Na see to it, na bago tayo mag-serve, mag-ministry, maglingkod sa Panginoon, ang Holy Spirit ay babaan muna tayo. We need the Holy Spirit in our ministry. Hindi pa pwedeng kikilos, gagalaw tayo sa sariling lakas natin, sa sariling kagustuhan. We need the power, the infilling, the baptism of the Holy Spirit for us to be effective in the ministry. Kaya nga si Jesus effective sapagkat binaptize siya ng Holy Spirit. Naging effective siya sa ministry. Amen po ba? You want to be effective in the ministry? Bago ka mag-ministry, bago ka mag-serve, see to it, you are baptized in the Holy Spirit. Amen po. Pangalawa, the Holy Spirit anointed Jesus to preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted, to proclaim freedom to the captives, to give sight to the blind, to liberate the oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito po ang Holy Spirit inanoint si Jesus. Para saan? Inisa-isa po yung dahilan kung bakit siya inanoint ng Holy Spirit. Basahin po muna natin. Sa Luke chapter 4, verse 18 to verse 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sabi ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sabi ni Jesus, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ng Panginoon. Dito po ang Holy Spirit inanoint si Jesus to do these things. Yung anointing na nireceive ni Jesus from the Holy Spirit, may dahilan, hindi para masarap lang ang pakiramdam, hindi para lumakas lang tapos matutulog na lang. No. Yung anointing ng Holy Spirit na bumaba kay Jesus ay merong purpose. Ano yung purpose? Para ipangaral ang salita ng Diyos sa mga mahihirap. Ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Pagalingin yung mga broken-hearted. Palayain yung mga bilanggo. Bigyan ng liwanag yung mga bulag. Palayain yung mga oppressed. At iproklama, ipangaral yung acceptable year. Ito yung purpose kung bakit ang Holy Spirit ay inanoint si Jesus, may gagawin pala. Ina-anoint ka ng Holy Spirit para merong gawin. Ulitin ko po, ang Holy Spirit i-anoint tayo dahil meron tayong gagawin. At ito po yung primary task natin kung paano si Jesus ay nangaral, nagpagaling, nagpalaya, nagbigay ng kaligtasan. Ganon din pala tayo. Yun din pala yung dapat nating gawin. Kaya pala tayo ina-anoint ng Holy Spirit para sa gawaing ito. Then pakinggan nyo po sa Acts chapter 10 verse 38. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret. Okay, verse 38. Yan, okay. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Pinuspos si Jesus. He was filled
with the Holy Spirit and with the power of the Holy Spirit. Alam din ninyo na asahan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Pinuspos ng Holy Spirit si Jesus, binigyan ng kapangyarihan para magpagaling ng mga may sakit, para magpagaling ng mga pinapahirapan ng dyablo, para palayain yung mga pinapahirapan ng dyablo. Yung anointing na natanggap natin is to bring salvation, healing, freedom, light, and deliverance. Tandaan po natin yan. Kaya nga po tayo ina-anoint is to bring healing, to bring salvation, to bring deliverance, to bring light. Amen po ba? To bring freedom. Kaya tayo ina-anoint. Kung paano ang Holy Spirit in-anoint si Jesus for a purpose, tayo rin. Nagpe-pray tayo ng anointing ng Holy Spirit. Every Sunday, maging sa ating mga personal life, Holy sinasabi natin, Lord, anoint mo po ako. Pag during encounter, we are praying na i-anoint mo po kami na nasa encounter. Pero dapat tandaan natin, kaya ka pala i-anoint ng Holy Spirit para merong gawin. Kaya kung ikaw ay anointed, in-anoint ka, tapos wala kang ginawa, yung purpose na defeat. In-anoint ka pero hindi ka nangangaral, hindi ka nag-share ng good news, na defeat ang purpose ng anointing. In-anoint ka pero hindi ka nagpe-pray sa mga may sakit, na defeat ang purpose ng anointing. In-anoint ka pero hindi ka nagpapalaya ng mga oppressed, na mga captives, na mga pinahirapan ng dyablo, na defeat yung purpose ng anointing. Na defeat. Amen. Nung i-anoint ng Holy Spirit si Jesus, nakita natin kung paano si Jesus nangaral, nagpagaling, nagpalaya. No? Ganun pala po dapat sa atin rin sa panahon natin. Pangatlo, the Holy Spirit brings glory to Jesus. Sabi nga po natin, glory to Jesus. Sabi po natin, glory to Jesus. Sa Juan 16, talata 13 hanggang 14, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako. Ang nagsasalita po rito ay si Jesus. No? Sabi ni Jesus, pararangalan niya ako. Yung Holy Spirit, ang tinutukoy ni Jesus, pararangalan siya ng Holy Spirit sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Meaning, narito ang Holy Spirit, kasama natin ang Holy Spirit para i-glorify si Jesus, para itaas si Jesus, para parangalan si Jesus, para purihin si Jesus. Yun yung isa sa main role ng Holy Spirit, itaas ang pangalan ni Jesus. Parangalan ang pangalan ni Jesus. Ito yung isa sa gustong-gustong gawin ng Holy Spirit, to lift the name of Jesus, to exalt the Lord Jesus. Itaas ang pangalan ni Jesus. Sino ba si Jesus? The only begotten Son. The only door. The only way. The only truth. The only life. The only name. The only Savior. The only mediator. The only blood shed for the forgiveness of our sins. The only one. Walang katulad si Jesus.
At ang Holy Spirit, gusto niya si Jesus ang siyang itinataas, hindi ang sinuman. Hindi ang pastor, hindi ang pangalan ng simbahan, hindi ang sinuman. Kaya nga kapag ikaw ay nagwi-witness, nag-share, at ang tinataas mo si Jesus, tuwang-tuwa ang Holy Spirit. At lalo kanyang sasamahan. Lalo kang pupuspusin ng Holy Spirit dahil ang tinataas mo si Jesus, hindi ang sarili mo. Kaya pag ikaw ay nagpapatotoo, see to it, hindi ikaw ang papalakpakan. Si Jesus ang papalakpakan dahil binago ni Jesus ang buhay mo. Amen po ba? Pag ikaw ay nangangaral, si Jesus ang ipangaral. I-preach si Jesus. Yung kapangyarihan niya, yung kabutihan niya. Yung magandang ginagawa niya sa buhay natin. Yun yung dapat naririnig ng mga tao. Hindi yung ito yung ginawa ko. Amen po ba? Kapag sumusunod ka kay Jesus, ang Holy Spirit tuwang-tuwa. Amen po. Lalo kang sasamahan, lalo kang pupuspusin ng Holy Spirit dahil sumusunod ka kay Jesus, tinataas mo si Jesus, ang pangalan niya, itinataas mo, pinapangaral mo si Jesus, binibida mo si Jesus, pinagmamalaki mo si Jesus, sineshare mo si Jesus, nagpapatotoo ka tungkol kay Jesus, lalo kang sasamahan ng Holy Spirit. Lalo kang pupuspusin ng Holy Spirit. Lalo siyang matutuwa. Amen po ba? Pero kabaligtaran nun, hindi si Jesus ang sinataas mo, sarili mo, dahil sa iyong mga accomplishments, sa iyong mga nagagawa, dahil sa iyong mga narating, ang Holy Spirit nalulungkot. At huwag kang umasa na babak-apan ka pa niya. Amen po ba? Tingnan ninyo sila Pablo, sila Pedro, dahil ang tinataas nila si Jesus, ang lakas ng pagkilos ng Holy Spirit sa kanila. May mga gumagalong, may mga deliverance, ang tindi. The Holy Spirit will lead us away from focusing on ourselves to glorifying Jesus. From loving ourselves to loving Jesus. He will move us to bring all the glory to Jesus, not to us. Amen po ba? Pangapat. Sana po tayo, bago po ito pangapat na ito, maging very clear sa isip at puso natin na tanging si Jesus lang ang ipagmamalaki natin. Wala tayo talaga. Wala tayo. Tanging si Jesus. Pag pinupuri ka ng mga tao, ibigay mo lahat ng glory kay Jesus. Ituro mo si Jesus. Pag binebless ka, magpasalamat kay Jesus. Lahat kay Jesus. Ginagamit ka ng Diyos powerfully kay Jesus. Pag sumasayaw ka, see to it, si Jesus ang pinararangalan mo, tinataas mo. Pag tumutugtog ka, see to it, nakafocus ka kay Jesus, nagwo-worship ka kay Jesus. Habang sumasayaw ka, nagwo-worship ka kay Jesus. Malinaw yon sa isip mo. I'm doing this because I am worshiping the Lord Jesus. Tumutugtog ako dahil sumasamba ako kay Jesus, my Savior. Kumakanta ako dahil sumasamba ako kay Jesus, my Redeemer. Sumasayaw ako dahil sumasamba ako kay Jesus, my Healer. Lahat ng gagawin natin, pwedeng akto ng pagsamba kay Jesus. Nagbibigay ako dahil sumasamba ako kay Jesus, my Provider. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Yan yung sinabi sa akin ng Holy Spirit. Nung nag-start po tayo, nag-pioneer tayo ng church na ito, lagi ako nire-remind ng Holy Spirit, just focus on me, not on people. My provision
the provision is from me. Kasi iniisip ko, paano na yung mga ganito, yung mga pangangailangan. No? Kasi nag-uumpisa pa lang. Yung church, paano na uupa, paano na bibili, paano na magbabayad. Lagi ako nire-remind ng Holy Spirit, just focus on the provider, the great provider. Huwag sa tao aasa. Huwag sa tao magtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang siyang gagamit, hihipo ng mga tao to bless the church, the ministry. Focus on the Lord Jesus. Sabi mo po sa iyong katabi, focus on the Lord Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, exalt the name of Jesus. Walang ibang itataas si Jesus. Kapag ganoon, malakas na sumasama ang Holy Spirit sa atin. Tuwang-tuwa ang Holy Spirit sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. Magkakaroon ng mga healings. Magkakaroon ng mga miracles kapag si Jesus ay tinataas. Maraming maliligtas kapag si Jesus ang itinataas. Amen po. Pang-apat, the Holy Spirit will do greater things than Jesus did through the believers of Jesus. Ito yung maganda. Humanga tayo sa mga ginawa ni Jesus. Ang dami niyang pagpapagaling, gumawa siya ng maraming mga miracles, deliverance, salvation, marami siyang sinave ng mga tao. Ang ganda ng mga ginawa ni Jesus. Pero sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 12, pakinggan niyo po ito. Pakatandaan ninyo, sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Wow! Yung ginawa ni Jesus, kaya mo rin daw gawin at higit pa doon. Si Jesus mismo ang nagsabi, sapagkat babalik na ako sa Ama. Dahil uuwi na si Jesus sa langit. Tayo na yung maiiwan, yung mga believers, yung mga disciples, ang maiiwan. At ang sabi ni Jesus, yung nagawa ko, magagawa nyo. At higit pa ang kaya nyong gawin. Sapagkat uwi na ako sa langit. Ano nga kung uwi na siya sa langit? Bababa ang Holy Spirit. Pagbaba ng Holy Spirit, the Holy Spirit will fill us, empower us, and use us to do greater things. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa natin yung mga ginawa ni Jesus at mahihigitan pa by the power of the Holy Spirit. Not on our own strength, not on our own ability, not on our own knowledge or wisdom, but by the power of the Holy Spirit. Verse 16, sabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol, yun yung Holy Spirit, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Another helper sa Ingles. And that is the Holy Spirit. Verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan, the Holy Spirit, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan. Spirit hindi mo nakikita Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Pwede bang palakpakan po natin ng Holy Spirit? Malakas sa palakpak sa Holy Spirit at sa Panginoong Jesus. Nung umuwi si Jesus sa langit, after ng ilang araw, mga 10 days, bumaba ang Holy Spirit sa mga disciples. Napuspos sila. Gumawa ng maraming mga himala mga disciples through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit. Gagamitin tayo ng Holy Spirit to do greater things. Hindi lang pastor. Even the ordinary believers. Ang condition lang, mananampalataya. If you are a believer of Jesus Christ, you can be used by the Holy Spirit to do greater things. Pero kailangan mong mapuspos ng Holy
Spirit. Kung ano yung nangyari kay Jesus, nabaptize siya, napuspos siya ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Holy Spirit, kaya siya nakagawa ng mga ganong bagay, ganon din sa ating kapanahunan. We need to be filled, empowered by the Holy Spirit. Paano ba ma-filled? Paano ba ma-empower ng Holy Spirit? Consecration ng buhay, obedience, malapit na relasyon sa Holy Spirit, awareness sa presence ng Holy Spirit. Yun ang mga kailangan nating gawin. Lagi mong kinakausap ang Holy Spirit, wini-welcome mo siya sa buhay mo, si Jesus ang tinataas mo. Si Jesus ang pinapangaral mo, bukang bibig mo si Jesus. Then the Holy Spirit will fill you, will empower you, will use you to do greater things. Panglima, the Holy Spirit reminds us of Jesus' words. John 14 verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Holy Spirit yan, ang Espiritu Santo na susugo ng Ama sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. John chapter 15 verse 26, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin, sabi ni Jesus. Ano ang isang sa role ng Holy Spirit patungkol kay Jesus? Ang Holy Spirit ang magpapaalala sa atin ng mga sinabi ni Jesus. Ang Holy Spirit ang magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Diba, nagbabasa ka ng Bible, nagde-devotion ka, nakikinig ka, pag Sunday, hindi man lahat yan, matatandaan mo eh. Pero alam niyo po ba, ito yung good news. Kapag ikaw ay nag-share sa ibang tao ng salita ng Diyos, nangangaral ka, maraming pagkakataon habang nag-share ka, habang nangangaral ka, merong i-remind sa'yo ang Holy Spirit na verse na nabasa mo o narinig mo na. Biglang, habang nag-share ka, hindi matapos-tapos yung sasabihin mo kasi merong sinasabi ang Holy Spirit sa'yo na sabihin mo doon sa kausap mo. Sino naka-experience ng ganon? Ako po, marami pong beses ganon. Wala sa outline ko, biglang i-remind ng Holy Spirit yung verse na related doon sa sineshare ko, na mahalagang marinig ng mga tao. No? Kaya sabi po ni Jesus, nung nabubuhay pa si Jesus, narito pa si Jesus sa Mark chapter 13 verse 11, hindi ko na nalagay sa PowerPoint. Ito yung sinabi ni Jesus, kapag kayo'y dinakip nila upang litisin, kausap ni Jesus yung mga disciples, huwag kayong mababahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sasabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Ang inyong mga sasabihin ay manggagaling sa Espiritu Santo. No? Kaya pag ikaw ay nag-share, huwag kang matatakot. Minsan kasi ganito ang kaisipan natin. Hindi ko alam yung sasabihin ko eh. Kaya hindi ako makapag-share. Hindi ko ma-sharean yung kapitbahay ko, hindi ko ma-sharean yung kaklase ko, hindi ko ma-sharean yung kaibigan ko, yung kumpare ko, yung kumari ko, yung katrabaho ko, hindi ko ma-sharean kasi hindi ko alam yung sasabihin ko. Just open your mouth. Just speak. Then the Holy Spirit will remind you of Jesus' words. What to speak. I-remind ka. Mahalaga lang, ibukas mo yung bibig mo. Be a vessel. Be an instrument. Paggamit ka at makikita mo, maalala mo, nabasa ko yun, no, narinig ko yun. No? At yun yung sasabihin sa'yo ng Holy Spirit na i-share mo. Yan yung role ng Holy Spirit. Reminding us about the words of the Lord Jesus.
Pero kailangan may nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka. Kasi wala siyang i-remind kung walang napasok sa isip mo o sa puso mo na salita ng Diyos You need to meditate the Word of God. You need to listen. You need to read the Word of God para one day meron siyang i-remind sa'yo. Amen po ba? Huwag kang matatakot kaya sabi ni Jesus, pag kayo dinakip huwag kayong mababahala. Basta magpatotoo lang kayo, mag-share lang kayo, mag-witness lang kayo, mag-testify lang kayo. Huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot. Dahil sa oras na yon, kapag kaharap nyo na yung mga tao to share about the Lord Jesus, it is the Holy Spirit who will remind you. No? Ang Holy Spirit ang magre-remind sa inyo ng mga tamang salitang sasabihin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Malakas sa palakpak sa Panginoon. And lastly, the Holy Spirit makes us more like Jesus. Ulitin ko po, the Holy Spirit makes us more like Jesus. Ito yung napakagandang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Dinidevelop niya tayo. Pinupurify niya tayo. Inaayos niya ang ating buhay to be Christ-like. To be more like Jesus. John chapter 15 verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, sabi ni Jesus, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Sabi ni Jesus yan, remain in my love. Sabi ni Jesus, remain in my love. Manatili sa kanyang pag-ibig. Ito naman po sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu Santo ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sa English yan, walk in the Spirit. Sabi ni Jesus, remain in me. Remain in my love. Manatili kayo sa akin. Pero sabi ng verse kanina, ng Galatians chapter 5 verse 16, walk in the Spirit. Pareho po ang ibig sabihin nun, pananatili. Sabi ni Jesus, remain in me. Kailangan nakaugpong kayo sa akin. Nananatili kayo sa akin. Lagi kayong nasa akin. Sabi diyan sa Galatians chapter 5, walk in the Spirit. Okay, pakinggan niyo po ito. Kapag po tayo ay laging nasa presensya ng banal na Espiritu, He will transform us from glory to glory. Patuloy niya tayong lilinisin, babaguhin. Kagabi po, nag-usap po kami ng isang pastor na kaibigan po natin, si Pastor Toki. Isa sa napag-usapan namin yung bakit dati, nung malakas yung merong charismatic revival po nung araw, bakit antitindi ng mga commitment ng mga tao? Bakit antitindi ng mga transformation ng mga tao? Ang bibilis na nabago. Ang tataas ng commitment. Ang bilis na bago. Mabibigla ka doon sa tao na yon na ang bilis ng pagbabago. Then we realize, kaya ganon ang kilos, ganon ang kabilis yung mga pagbabago ng mga tao, because of the works of the Holy Spirit sa buhay nila. Noong mga panahon na yon, matitindi ang mga infilling of the Holy Spirit. Babad sa presensya ng Diyos. Babad sa Holy Spirit. Malakas ang kilos ng Holy Spirit that time. May revival. Laging nasa gawain. The more na ikaw ay nagbababad sa Holy Spirit, the more na nababago ka. The more na nagbababad ka sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit, mabilis kang mabago. Pag nagbababad ka sa salita ni Jesus, nagbababad ka
sa Holy Spirit, ginagawa mong patnubay ang Holy Spirit, wini-welcome mo ang Holy Spirit, aware ka sa presence ng Holy Spirit, makikita ninyo, ang bilis ng pagbabago. Lahat mabilis. Ang bilis ng healing, ang bilis ng transformation, ang bilis ng restoration, ang dami at ang bilis ng mga pagkakakilala ng mga tao. Ang bilis lahat. No? Because it's about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kapag babad ang isang tao sa Holy Spirit, hindi makatatagal ang kasalanan. Dahil ang Holy Spirit is holy. Holy, banal ang Holy Spirit. Holy. At pag ikaw ay babad sa holiness, sa Holy Spirit, wala kang magagawa. You will be aware of your sinfulness. You will be aware of yourself. Makikita mo yung sarili mo kagaya ni Isaiah. Nung makita niya yung glory ng Diyos, sabi ni Isaiah, marumi ako. Meron akong maruming dila. Kaawa-awa ako. Nakita ni Isaiah yung kanyang karumihan nung na-expose yung holiness, yung glory ng Diyos. Nakita niya yung karumihan niya. Yun ang nagagawa kapag ikaw ay babad sa presence ng Lord. Pinapakita sa'yo ng Holy Spirit yung mga bagay na dapat mo pang ayusin, baguhin sa buhay mo. Dapat mong ilapit, isuko sa Panginoon. Parang isang damit na may mga stain, may mga dumi. Ibabad mo sa tubig. Lumalambot yung dumi. Nawawala. Kapag babad tayo sa Holy Spirit, yung dumi sa buhay natin, pinakikita ng Holy Spirit. At marirealize mo, napakarumi ko, napakasama ko, dami kong kasalanan. And you will humble yourself. Ang Holy Spirit ang nagko-convict. Kapag wala kang conviction, matakot ka. Dahil baka wala ang Holy Spirit sa'yo. Pero kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ang Holy Spirit nasa iyo. Narito, tinanggap natin yun. At yung Holy Spirit ang magko-convict sa'yo, anak, baguhin mo yung ugali mo. Anak, mali yung ginagawa mo. Lilinisin ka niya, i-convict ka niya sa iyong mga kasalanan. And you will become more like Jesus. Ang goal natin sa buhay ay maging Christ-like. And the Holy Spirit will help us to be Christ-like. He is the one who transforms and sanctifies us. Kaya nga sabi dyan sa verse na yan, walk in the Spirit. Magkaroon tayo ng close communion sa Holy Spirit. Maging aware tayo sa presence niya palagi. Maging sensitive tayo sa boses niya. Lagi siya mayroong sinasabi Maging aware tayo. Sana talagang tayo pong lahat maging kaibigan natin ng Holy Spirit. Diyos siya Ang Holy Spirit ay Diyos. Hindi lang siya kaibigan na ganun lang yung level. Diyos siya. Kaya sinasabing maging kaibigan, yung lagi mo siyang aware ka sa kanyang presence, na nariyan siya, kasama mo ang Holy Spirit, ginaguide ka niya, nagsasalita siya sa'yo, may sinasabi siya sa'yo, kinokonvict ka niya kapag meron kang maling nagagawa, maling nasasabi. Kapag tayo aware sa kanyang presence, sensitive sa kanyang voice, madali yung pagbabago. Madali yung magiging pagbabago natin. Kaya sabi diyan, hindi na kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kapag tayo ay lumalakad sa patnubay ng Espiritu Santo, kapag siya yung nangunguna sa atin,
if we are walking in the Spirit. Yun ang goal natin, to be Christ-like. Maging kamukha ni Jesus. Hindi natin kaya yon sa sarili natin. Ang Holy Spirit ang gumagawa nun. As we walk in the Spirit, as we obey the voice of the Holy Spirit, nililinis niya tayo, binabago niya tayo, hanggang sa maging katulad natin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, tumayo po tayo sa oras na ito.